Okay, magandang araw sa ating mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay maganda ang sikat ng araw kasi kahapon umulan. At medyo maganda na rin ang ating klima dahil hindi katulad ng nakaraang buwan. Grabe, sobrang init. Pero ngayon, medyo nabawas-bawasan dahil umuulan-ulan na. Kaninang umaga mga ka-farmers, may time talaga na tinatamad tayo. Kaya ang ginawa natin, binuhos na lang natin yung kanilang mga pagkain. Yung ating kinulikta sa merkado, yung mga pitsay, garbage, ayan, binigay natin sa kanila. At doon naman sa kabila, makikita nyo, sa isang pugad, lilima na pabo yung naglilimlim. 5 piraso yan mga ka-farmers, natatakpan lang yung dalawa sa likod. Ayan, hindi nyo lang makita kasi natatakpan yung iba. So, isang pugad, 5 yung naglilimlim. At nung nakaraan araw, kahapon mga ka-farmers, ay mayroon tayong mga bagong sisiw na lumabas. Ito na yung ating hinihintay dahil kailangan na natin palitan yung ating mga maliliit na pabo. Kailangan yung mga malalaki. Ito na yung ating mga hinihintay na red bourbon. So, ayan mga ka-farmers, ang ganda. So, masaya ito mga ka-farmers at maganda yung ating backyard farm pag makikita natin na puro red bourbon na mga pabo yung ating makikita. Kasi kung i-compare natin yung ating mga unang pabo at saka yung ating mga red bourbon, mas maganda talaga yung ating red bourbon. Dahil pagdating sa pagkain, halos pareho lang sila ng nauubos. Pero pagdating sa karne, napakalaki ng diferensya. Kasi yung ating mga native na mga pabo, yung ating mga unang pabo, maabot lang yan ng mga 7 kilos. Yung iba nga, maabot lang ng 5 kilos. Minsan may 8 kilos. Pero pagdating sa red bourbon mga ka-farmers, maabot yan ng 10 kilos hanggang 15 kilos ang laki. Depende po yan sa pag-aalaga. So, yan po yung diferensya, napakalaki. So, kung nasabihin na lang natin nasa 10 kilos, 12 kilos, napakalaking diferensya po yan. So, maganda po yan pang lechong pabo at pang negosyo para mas malaki yung ating kikitain. Kasi pagdating naman sa pagkain, halos pareho lang yung kanilang nakokonsume na pagkain. Mapa-organic man o mapa-feeds. So, mas maganda na paramihin natin yung ating red bourbon. So, dahan-dahanin lang natin palitan para hindi ma-empty yung ating mga kulungan dito. Kasi pag sabay-sabay natin i-pull out yung ating mga unang pabo, mawawalan tayo ng stock dito. So dahan-dahan hanggat hindi pa marami yung ating mga red bourbon, dyan lang muna yung ating mga unang pabo mga ka-farmers. So ito na mga ka-farmers, ayan. Yan po yung ating ginagawa para masana yung ating mga pabo sa ating mga organic na pagkain. Ang kagandahan sa pag-aalaga ng pabo ay hindi yan maarte sa pagkain. Kung mayroon tayong mga organic na pagkain, kahit nga puno ng saging mga farmers, kumakain yan sila. Wala yang kaarte-arte kahit yung ating mga Imelda grass. Minsan, kumukuha tayo dyan sa labas at binibigay natin sa kanila. Pero kadalasan talaga natin binibigay yung ating kinukulikta doon sa merkado. So, marami naman. So, nakakaya. Pero hindi ibig sabihin, yun lang ang ating binibigay. Nagbibigay din tayo ng feeds. Minsan, pag alas 3 ng hapon, nagbibigay tayo ng feeds para sa kanilang snack. So, kahit yung maliliit mga ka-farmers, kita nyo naman, yung isang Chinese pitsay pinagtutulungan. So, batang-bata pa lang sila, kailangan mo silang sanayin. At kumakain talaga sila. Ayan. Kasi pag nasanay sila sa feeds, yan ang ating naging experience. Pag nasanay sila sa feeds, ang hirap nilang pakainin pag umabot na ng 3 months, 4 months na papakainin natin ng organic, papakainin natin ng green. Ang hirap nilang pakainin. Pipiliin yung kanilang pagkain. Hindi katulad ng sinanay natin simula sa maliit pa hanggang sa paglaki, kahit anong mga greens ang ating binibigay, wala silang kaarte-arte. Pinag-aagawan pa nila. Kasi sa una mga ka-farmers, yan po yung nangyari. 3 months ata yun or 4 months na pinakain natin ng organic. So, pinipili at saka inuukay ng kanilang paa. Inong tawag sa inyo, sa amin dito kinakabkab bago nila tukain. So yun ang nangyayari, kaya nasayang yung binibigay natin na pagkain. So
Sa ganyang paraan, mas lalo tayong nakakatipid at maganda yung kanilang proseso ng pagpapakain natin. At sa mga nagtatanong kung kailangan ba ng heater ang ating mga pabo na mga maliliit, kailangan yan mga ka-farmers. Lalo na pag mga day old pa lang at mga week olds, kailangan yan para hindi magkasakit, hindi ginawin at hindi mamatay yung ating sisiyo. Kaya sayang naman pag mabawasan pa isa-isa. So sayang mga ka-farmers. At nung nakaraan araw ay meron tayo naging dalawang pasyente. Ito yung dalawa natin na tinulungan, isang pabo at isang gansa. Nahihirapan silang lumabas sa kanyang eggshell. Ng ating chinek, medyo matigas yung kanyang eggshell at medyo dry. Pag mga ganitong sistema mga ka-farmers, huwag tayong mapanghihinaan ng loob na isusuko na lang natin. Marami na tayong naging experience na ganito. Ang nangyayari, nabubuhay pa yan. Tulungan lang natin makalabas sa eggshell at ilagay natin sa ang tawag nito, ilagay natin sa heater at lagyan natin ng kumot na dry or gawan natin ng pugad. Kasi ang ginawa ko mga ka-farmers, ginawan ko ng ginit ng nyog, yung bunot ng nyog, ginawa kong parang pugad at doon ko siya pinapasok at nilagay ko siya sa heater para mag-dry yung kanyang balahibo. So pag mga ganyang sistema mga ka-farmers, huwag nyo kaagad susuko. Baka sabihin nyo, wala na yan, mamamatay. Mabubuhay yan mga ka-farmers. Ang kailangan niya lang, init at magkaroon ng mag-dry yung kanyang balahibo. Pag nag-dry yan mga ka-farmers, sigurado mabubuhay na yan. At kailangan ihiwalay nyo sa mga sisiyo. Kasi pag baga nito, aapak-apakan yan pag ihalo mo yan dyan sa mga sisiyo. So, special treatment mga ka-farmers. Ilagay nyo sa, parang baby rin yan na tao. Ilagay sa isang incubator na maganda at siya lang mag-isa para sigurado mabubuhay. Kasi pag mga red bourbon, talagang sinosurvive natin yan kasi yan yung ating pinaparami dito sa ating backyard farm. Ito na yun mga ka-farmers, pagkatapos ng isang araw. Pagkatapos ng 24 hours, ayan na ang naging resulta. Naging dry na yung kanyang balahibo at tumutuka na siya pakunti-kunti, umiinom ng tubig. So ibig sabihin, wag lang natin ihahalo doon sa mga ibang sisiw kasi medyo mahina ito. So ihiwalay lang natin sila at ilagay natin sa may heater. Siguradong mabubuhay yan. Pag lumakas-lakas na, sa tingin nyo ay mabubuhay na, doon na natin ihalo sa kanyang kaedad lang. Huwag natin ihalo doon sa mga malalaki. Baka maapak-apakan, sayang. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung experience, yan ang magpapagaling sa atin. Ayan mga ka-farmers, diyan ko yan linagay nung basa pa. Within 24 hours, ayan yung nangyari. Naging dry na yan mga ka-farmers. So, buhay na buhay. Yan po yung ating mga experience na talagang hindi natin mawawala sa atin. At ayan mga ka-farmers, nandito tayo sa itaas kasi nandito yung ating incubator. Ayan yung ating mga experience na mga makukuha na hindi natin mawawala. At ito naman yung isa natin na pasyente ngayon. Ganon din ang nangyari sa ating sisiw na pabo. So ganyan yung ating ginawa kanina. Ayan, tinulungan natin lumabas sa kanyang eggshell, sa kanyang itlog. Kasi mga ka-farmers, once na naging dry na yung kanyang eggshell, nahihirapan nang lumabas. Kaya kung hindi ka marunong, minsan sasabihin mo patay na yan. Minsan sasabihin mong wag na yan, tatapon na. So pakiramdaman nyo mga ka-farmers, kung gumagalaw-galaw, huwag nyo itapon. Tulungan muna natin makalabas at tulungan natin makasurvive. Hanggang kaya pa natin na makatulong sa kanila, syempre, pag tayo tumulong sa kanila, sa susunod, tayo naman ang tutulungan. Ganun lang. Vice versa mga ka-farmers. So ayan, dahan-dahan natin tinatanggal. So mahirap mag-video pag nag-iisa ka lang. Ayan, kaya hindi natin na-videohan yung ating alagang pabo. So naramdaman ko na pareho yung kanilang sistema. Kaya sabi ko, mabubuhay to. Kasi maraming bihis na yan nangyari sa atin. Kasi talaga yung nangyayari, pag once naging dry na yung kulang yung humidity ng iyong incubator, naging dry yung eggshell o itlog, medyo tumitigas yung eggshell. Kaya nahihirapan lumabas
ng ating mga sisiyo sa kanilang itlog. So ayan, ganun din ang sistema, medyo basang-basa ang kanilang buhok pa, kailangan nila ng incubator pa, kailangan nila ng heater. So ilalagay naman natin, so kailangan naman natin mag-experiment. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-experiment o experience sa ating farm, yan po yung mga nagpapasanay sa atin, o dyan tayo nagiging magaling, dyan tayo nagiging expert, kasi sila po yung nagtuturo sa atin paano tayo nagiging magaling. Kasi hindi naman lahat ng farmers nagsimula na magaling na. Ang katotohanan yan, ang experience, yun po yung nagpapagaling sa atin. At pagkalipas ng isang araw, ito na yung ating gansa na basang-basa. Medyo dry na yung kanyang balahibo. At tumutuka na, umiinom na pa konti-konti, may pag-asa na tayong madagdagan na naman yung ating gansa. So, ayan mga ka-farmers. So, kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga pagdating dito sa ating farm. So, kung tayo ay nagkakamali, yan po ay sinasabi natin, pagsubok lang yan. At yan po ang nagpapagaling sa atin. Ito naman, nandito tayo ngayon sa ating brooding pin ng ating mga RIR. Ayan. Yan yung susunod natin na mga mangingitlog. Susunod natin mga RTL. So, pag umabot yan ng mga 3 months, so kailangan na natin ilabas, doon na sila sa baba. So ayan yung ating ginagawa mga ka-farmers. Ayan, yan po yung ating free range area dito sa likod ng ating bahay. So ang ganitong sistema na negosyo, medyo maraming problema, pero yun nga ang kagandahan, kung kailan tayo nagkakamali, doon tayo nagiging magaling, doon tayo nasasanay, doon yun ang nagtuturo sa atin kung ano yung gagawin. Ayan, kaya meron tayong ganito karaming mga alagang pabo. So kung sa una ay sumurrender lang ako sa isang problema, 2, 3 problema, ay wala akong ganito ngayon. So sa mga nangangarap magkaroon ng ganito, marami pong problema ang darating, maraming mga pagsubok. Kaya sinasabi ko, kung ikaw talaga ay dedicated ka sa iyong gagawin, talagang gustong gusto mo yung ganitong negosyo, nako ka-farmers, masarap na hindi mo ipaliwanag pag nakikita mo ang iyong pabo, lalo na pag nandito ako sa umaga at hapon na nagkakape dito sa aking backyard, parang yung feeling ba ay parang nakakatanggal ng stress. Yun nga lang, sinasabi ko sa inyo, pag walang pagkain yung ating mga alagang pabo, yung manok, nakaka-stress minsan. Ganyan lang yung ating buhay dito. Ang kagandahan na itatawid yung ating pang-araw-araw na pagpapakain ng ating mga alaga. So ayan, ang dami nating alaga, hindi natin namalayan na sa una, pangarap ko lang ito na ganito, sa awa ng Diyos, sobra-sobra yung binigay. So patuloy po nating aalagaan ito. At pinuntahan naman natin mga ka-farmers yung ating alagang mga kambing. Meron lang yan nagbabantay. Ayan, medyo malayo-layo ito sa ating lugar. Wala ito sa ating backyard farm. Wala ito sa ating likod bahay. Medyo malayo-layo. Kaya, minsan lang tayo makapunta dito. Ito yung sinasabi ko, nung nakaraang video, mayroon tayong almost 2 hectares na lupain. Yung kanilang bahay nga, hindi pa matapos-tapos. Medyo kapos tayo sa oras at sa budget. Ayan si, tagabantay natin. Yan po yung nagkukuha ng mga damo para ibigay sa ating alaga. Pero minsan mga ka-farmers, pinapalabas natin yan dito. Wala akong problema yan. Minsan lang, lalo na pag medyo maulan, ay may bakod yan. Yung likod nun na parang luma, yun yung muna yung kanilang temporary yun. Yung na doon sa likuran, yun ang temporary na bahay nila. Pero ito mga ka-farmers, yung parang may screen na yan, pag nagkaroon yan ng bubong at medyo itataas natin yan, yan po ang kanilang magiging kulungan na matibay. So, ayan po yung ating mga proseso dito sa ating farm na gagawin. So, mga ka-farmers, ito rin yung pinaplano ko. Gagawin ko itong farm ng manok, pabo. Nagagawa tayo ng mga low budget na bahay nila na gawa sa kawayan, kahoy na makukuha natin dito sa ating lupain. Yung atin lang ginawan ng matibay na kulungan, yung ating mga kambing mga ka-farmers, kasi madaling masira kasi ang lilikot ng mga kambing na ito. Kaya ginawan natin ng poste ng simento at bakal.
Sunod mga ka-farmers, pangako ko sa inyo ay papakita ko yung ating farm ng mga pabo at manok na low budget pero maganda. Gagawin natin na maganda yung ating view dito. So ito yung magiging rest house na rin pag napapagod tayo dun sa maraming tao, dito tayo tatambay. Yan talaga ang sinasabi nila, simbolo yan ng tumatanda na. Pag tumatanda na kasi tayo, ayaw na natin ng maingay. Doon na tayo sa malayong lugar, doon tayo sa mga walang matao, gusto na natin magtanim-tanim mga gulay, gusto na natin mag-farm. Yan talaga ang buhay mga ka-farmers pag tumatanda. So ayan, hindi naman sa nasabi natin na hindi tayo tatanda, ganoon talaga ang buhay, tatanda talaga tayo, kaya mas masarap manirahan dito sa probinsya at preskong hangin. Okay mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Para sa mga bago pa lang napadaan sa ating YouTube channel, ang iyong simpleng pag-subscribe sa ating YouTube channel ay malaking tulong. Magandang araw at mabuhay po kayong lahat. God bless. Tuloy-tuloy lang yung ating mga pangarap. Salamat sa inyong pagsama sa ating videos na ito.